Good morning, ma'am. My name is Magdarid E. Dalisay, fourth year, Block 2. Dito po ang aking reporting. What is wildlife? Traditional refers to non-domestic animal species but has some other organization that grow or live wild in area without being introduced by hand. Live be involved in all ecosystem. Public Act 9147, Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Sabi diyan sa proteksyon ay binibigyan ng proteksyon ang pangalagaan ang buhay ng mga hayop o resources kanilang tirahan upang manatili ang kanilang kalagayan. Learning object, meron siyang tatlo. Number 1, explain RE 91% or the Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Sinasabi dyan sa yung binibigyan ng proteksyon ng pangalagaan ng buhay ng mga hayop or resources kanilang tirahan upang mapanatili yung kanilang kalagayan. Seek practical idea done is or their lives which can be help protect and conserve Philippine biodiversity. Yun ay pakikipagtulungan sa pribadong sektor o lokal sa ating pangaraw na komunidad na gawain para makatulong para sa protect ng Philippines o biodiversity. Right, easy and tracing and need to conserve and protect the wildlife and biodiversity. Sinasabi dyan is mahalin natin yung mga hayop na naligaw protektahan natin at sila na mapapromote na mas dumami ang turista sa ating protection and conservation measures. To address the biodiversity concern, the Philippines has issued Republic Act No. 9147, also known as the Wildlife Resources Conservation and Protection Act. It is providing for the conservation and protection of wildlife resources, their habit to promote ecological balance in biological diversity. Under this Act, provision shall be enforceable for all wildlife species found in area of the country, including protected area under RE 76. Critical habitat. This Act shall also apply to insect species which are traded culture and breed in captivity or country. Kasi sabihin sa protection conservation measures is patunayan yung mga biodiversity ay kaya yung Pilipinas ay naglabas ng batas ay Republic Act 9147 na kilala rin bilang Wildlife and Protection. Dapat ipatupad para sa lahat ng mga wildlife species na matatagpuan sa lahat ng lugar. Public Act 9147 Wildlife Resources Conservation Protection Act. Yun yung binibigyan ng protection yung mga hayop. Declaration of policy. It shall be the policy state to conserve the country wildlife resources, their habit for sustainable. Ito naman isa ipatupad ng isang organization o gobyerno o batas. Halimbawa, ang declaration of policy. Halimbawa dito yung education at ekonomiya. Declaration of policy. Ano siyang apat ay ito yung una is number 1 to conserve and protect wildlife species in their habit to promote ecological balance and enhance biological diversity. Malagaan ang protektahan ang mga species of wildlife. To regulate the collection and trade wildlife. Dito naman is nagkukulik sila ng mga trade wildlife. Number 3, to pursue with due regard to the national interest, the Philippine commitment to international convention, protection of wildlife and their habitat. Ito naman nag-interest ng proteksyon ng wildlife and kanilang mga gawain.
to in to initiate to init support scientific study on the conservation biological diversity. Suportahan sa conservation of biological diversity. So magandang araw po ma'am, ako po si Henry Hardin. So ito po yung report ko. What species are covered by RA 9147? So according to the law, all wildlife species are covered by the provision of this law regardless if they are endemic or exotic species. Mga uri ng hayop at halaman na sakop ng RA 9147 or Republic Act 9147 or the Wildlife Resources Conservation and Protection Act ay sumasakop sa lahat ng uri ng hayop at halaman na matatagpuan sa Pilipinas. So yung layunin ng batas na to ay protektahan at pangalagaan ng species at ang kanilang mga tirahan para sa kapakanan ng balansing ekolohiya at ng ating biodiversity. Ito yung mga uri ng species na sakop ng RA 9147. So yung una is mga uri ng halaman at hayop na nasa lupa. So kasama dito yung lahat ng mga ligaw na halaman at hayop na nabubuhay sa lupa, mula sa mga insekto, reptilya hanggang sa mga mammal at ibon. So sunod is yung mga uri ng hayop na nasa basang lupa. So kasama dito yung uri ng mga hayop na nanirahan sa paligid, sa basang lupa. So tulad ng buhaya, ibon at tubig, yung mga amphibian at mga dugong. So sa yamang tubig naman, yung pangatlo sa yamang tubig, kasama dito yung mga lahat ng mga isda, halaman sa tubig, invertebrate at mga mammal sa dagat maliban sa dugong. Next is jurisdiction. So jurisdiction dito yung mga agency na proprotekta sa ating Wildlife Resources Act. So number 1 is yung sa DNR. DNR shall have a jurisdiction over all terrestrial plant and animal species. So yun yung Department of Environmental and Natural Resources or DNR. Sila yung may karapatan, sila yung may kapangyarihan na sa mga uri ng halaman at hayop sa lupa, pagong, pawikan at mga uri ng hayop sa basang lupa. So yung sunod naman is the Department of Agriculture or DA. Sila naman yung may kapangyarihan sa kritikal na tirahan ng mga yamang tubig. So yung mga yamang tubig natin mismo, yung mga pinagkukunan natin ng mga mapagkakitaan, yung kagaya ng mga mangisda. So kasama sila yung naka-assign doon. So kasama rito yung mga yung mga isda, halaman at tubig sa invertebrate at mammal sa dagat maliban sa dugong. It means preservation and sustainable utilization of wildlife and or maintenance, restoration and enhancement of the habitat. So ang ibig sabihin nito, kailangan natin pag-ingatan at mapanatili yung paggamit natin sa ating wildlife resources at o kaya naman mapanatili natin at mapanumbalik yung pagsasaayos ng kanilang mga tirahan. It refers to species or subspecies that is facing extremely high risk of extinction in the immediate future. So ito tumutukoy sa isang uri ng subspecies na hayop na nasa matinding panganib or yung mga hayop na malapit nang maubos. So economically important species. It means with species which have actual or potential value in the trade or utilized for commercial purposes. So ito yung mga hayop na may value or pwedeng i-trade. Tumutukoy sa mga uri ng halaman o hayop na may pang-ekonomiyang halaga. Ibig sabihin, may mga taong nagbebenta at bumibili ng mga ito sa iba't ibang gamit. So, ibig sabihin nito ay mga uri ng hayop na may tunay o potential na halaga sa kalakalan o paggamit para sa commercial na layunin. So halimbawa nito yung maaaring may mga hayop na ginagamit sa paggawa ng gamot, sa mga pagkain o yung produktong pang-industriya. It refers to species or subspecies that is facing extremely high risk of extinction in the immediate future. So parang ganito, isipin mo na may isang uri ng hayop o isang bahagi ng uri ng hayop na nasa malaking panganib na mawala na sa mundo. So sobrang delikado na ang sitwasyon nila. Kung hindi tayo kikilos agad, baka mawala na sila sa hinaharap. Hindi na natin sila makita pang muli. The Philippine eagle, also known as the monkey-eating eagle. It has brown white colored plumage and shaggy crest and generally measured 82 to 102 cm, 2.83 to 3.35 feet, and length and weights 4.7 to 8.0 kilograms, 10.4 to 17.6 lb. The Philippine eagle, Pitophoga jeffrey, is the world's largest eagle and one of the most threatened raptors.
The Philippine eagle is an endemic to the Philippines and can be found in 4 major islands: Eastern Luzon, Samar, Leyte, and Mindanao. The largest number of eagle resides in Mindanao, with between 82 and 233 breeding pairs. Only 6 pairs are found in Samar, 2 on Leyte, and a few on Luzon. It is considered the largest of the extant eagles in the world in terms of length and wing surface. It is critically endangered, mainly due to massive loss of habitat due to deforestation in the most of the range. Killing a Philippine eagle is punishable under Philippine law by 12 years in jail and heavy fines with 1:1 aspect ratio. Ang agila ng Pilipinas o mas kilala bilang pambansang ibon ng Pilipinas, siya ay pinakamalaking agila sa buong mundo. Meron siyang kaymanggi at puting balahibo. So yung laki niya is na mula 86 to 102 centimeter. Tumitimbang na mga 4.7 hanggang 8 kilos. So ang agila ng Pilipinas ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, na nakatira siya sa 4 na pangunahing isla, silang Luzon, Samar, Leyte, at Mindanao. So mas marami ang agila sa Pilipinas sa Mindanao, na mayroong 82 hanggang 233 pares na nagpaparami. So mayroon lamang 6 na pares sa Samar, 2 sa Leyte, at sa ilang pares sa Luzon. Ang nakakalungkot, ang agila ng Pilipinas ay nasa kritikal na panganib ng pagkaubos dahil sa pagkawala ng kanilang mga tirahan, dahil sa pagpuputol ng mga puno sa karamihan sa kanilang mga lugar. So sa batas ng Pilipinas, ang pagpatay ng agila sa Pilipinas ay mayroong parusa. So nasa 12 taon sa bilangguan at malaking multa. Kaya mahalaga ang pagprotekta natin sa ating pambansang ibon. Good morning, ma'am. I'm Lizelle Gibonsa, and this is my report. Reptiles of the order Testudines. So there are 7 types of sea turtle: the leatherback sea turtle, green sea turtle, loggerhead sea turtle, Kemp's Ridley sea turtle, hawkbill's sea turtle, flatback sea turtle, olive ridley sea turtle. So ang leatherback sea turtle, it is the largest of all living turtles. So ito ang pinakamalaking uri ng pawikan sa mundo. Ito ay isang marine reptile. So dito naman tayo sa the green sea turtle. Kilala rin bilang black sea turtle o green turtle, ang isang uri ng pawikan na matatagpuan sa tropical at subtropical na tubig sa buong mundo. Next is the loggerhead sea turtle. Ang loggerhead sea turtle o kareta-kareta ay isang uri ng pawikan na matatagpuan sa lahat ng karagatan sa mundo maliban sa Arctic Ocean. Next is the Kemp's Ridley sea turtle. Ito ay rare na at critically endangered. Next is the hawkbill sea turtle. Ito ay isang uri ng pawikan na kilala sa kanyang maganda at natatanging carapace na parang isang mosaic ng mga magkakapatong na kaliskis. Next is the flatback sea turtle. Ito ay isang kakaibang uri ng pawikan na matatagpuan lamang sa mga tubig sa paligid ng Australia. The last one is ang olive ridley sea turtle. So ito ang pangalawang pinakamaliit at pinakamaraming uri ng pawikan sa buong mundo. So tapos na tayo sa turtle, dito naman tayo sa tarsier. So ano nga ba ang tarsier? So ang tarsier ay isang maliit na primate na makikita sa Timog Silangang Asya, particular sa Pilipinas, Indonesia at Malaysia. Sila ay kilala sa kanilang malalaking mata na hindi nila maililipat, kaya kailangan nilang iikot ang kanilang ulo ng 180 degrees upang makita ang kanilang paligid. Sila ay panggabi at kumakain ng mga insekto, gagamba at maliliit na hayop. So dadako naman tayo dito sa endemic species. Ito ang mga species o subspecies na natural na nagaganap at matatagpuan lamang sa loob ng mga particular na lugar sa bansa. Next is exotic species. Ito ay mga hindi natural na nangyayari sa bansa at nangmumula sa ibang mga bansa. So next is habitat.
Nangangahulugan ito ng isang lugar o kapaligiran kung saan ang isang species o subspecies ay natural na nangyayari o natural na itinatatag ang populasyon nito. So, ang last ay indigenous wildlife. Ito ang mga species o subspecies ng wildlife sa natural na nagaganap o may natural na itatatag na populasyon sa bansa o rehiyon. Threatened species, kapag sinabing threatened species ay mga nanganganib na species. Then ito rin yung pangkalahatang termino para sa species or subspecies na itinuturing na critical na nanganganib, mahina o iba pang tinatanggap ng kategorya ng wildlife. Example nito yung panda, isang nanganganib na species dahil sa pagkawala ng tirahan at pangangaso. Trade, ito ay tumutukoy sa pagkilos ng pakikilahok sa palitan, pag-export o pag-angkat, pagbili o pagbenta ng wildlife, mga derivatives o byproducts sa loob ng bansa o sa ibang bansa. Example, ang kalakalan ng ivory ay pinagbabawal dahil sa pagkaubos ng populasyon ng mga elepante. Wildlife, ito ay tumutukoy sa mga ligaw na anyo at uri ng flora at fauna sa lahat ng yugto ng pag-unlad. Example, mga ibon, mga hayop, mga halaman at mga insekto. Major drivers of biodiversity loss. Ito ay tumutukoy sa pagdudulot ng pagkawala ng biodiversity at nagbabanta sa kaligtasan ng mga species. Example, ang mga pagbabago sa paggamit ng lupa, labis na pagsasamantala, pagpasok ng invasive alien species, at iligal na gawain na ay nagdudulot ng pagbaba ng populasyon ng wildlife. Pollution. Ang pollution ay isang pangunahing banta sa biodiversity. Ang mga kemikal at iba pang pollutant ay maaaring makapinsala sa mga tirahan ng species. Climate change. Ang climate change ay isang pangunahing banta sa biodiversity. Ang pagtaas ng temperature at pagbabago sa mga pattern ng panahon ay maaaring makipinsala sa mga halaman at hayop at maaari ring makapinsala sa mga tirahan ng mga species. Changes in the land and sea use ay isang pangunahing dahilan ng pagkawala or pagkasira ng biodiversity. Ang pagputol ng mga kagubatan, pag-convert ng mga natural na tirahan sa mga lupang pang-agriculture at pagpaunlad ng mga lungsod ay nagdudulot ng pagkawala ng mga tirahan ng mga species. Overexploitation. Ito naman yung mga pagsasamantala ay tumutukoy sa pagkuha ng mga pagkukunan mula sa kalikasan sa isang rate na mabilis kaysa sa kakayahan ng kalikasan na magparami. Yung example nito, yung labis na pangingisda ay maaring humantong sa pagkalipol ng mga species ng isda. Invasive alien species. Kapag sinabing invasive alien species, ito ay yung mga ipinakilala sa isang bagong lugar at naging sanhi ng pinsala sa katutubong biodiversity. Example nito, yung mga invasive alien species ay maaaring makipagkompetensya sa mga katutubong species para sa pagkain at tirahan o maaari silang magdala ng mga sakit. Republic Act No. 9147, Illegal Acts, Penalties and Fines, Wildlife Resource Conservation and Protection Act. Ang batas na ito ay naglalayong protektahan ang mga wildlife resource ng Pilipinas. Ang batas ay nagtatakda ng mga parusa para sa mga illegal na gawain ng may kaugnayan sa wildlife tulad ng pangangaso, pangangalakal at pag-aari ng mga endangered species. What acts are prohibited under the law? Ito yung mga gawain na pinagbabawal sa ating batas. Una, pagpatay at pagsira sa mga species ng wildlife. Pangalawa, pagdulot ng pinsala o nakakaapekto sa reproductive system ng mga species ng wildlife. Pangatlo, mga aksyon na nakakaapekto sa kritikal na tirahan. Pang-apat, pagpapakilala o muling paglalagay ng mga wildlife resources. What fines and penalty awaits violators? Ito na yung una, pagkabilanggo na hindi bababa sa 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taon. Then, multa na mula 100,000 piso hanggang 1 milyong piso.